Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't ibig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't ibig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ihandog po natin ang misang ito bilang pasalamat sa Diyos sa Kanyang pagkamahal, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagkalikha sa atin, at sa mga marami pang biyayang ipinagkakalob niya sa atin, hindi man tayo karapat-dapat. Pagdasal natin sa puntong ito, ang mga kapatid natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Mabuhay po kayo, kasama kayo, at ang misang ito ay talagang unang-unay para sa inyo. Kasama ng iba pa nating mga intensyon, dumulog tayo sa Panginoon, pero sa pasimula ay hilingin muna natin ang Kanyang awa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanan na ipinangangamba naming ihingi ng kapatawaran sa iyo, nang budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin na ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo nalulungkot sa nagawa nating kasalanan, gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami
at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gampalhain, katrangkan ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang ibigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Yan sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Umanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa kaibigang nagpumilit para mabigyan siya ng tinapay ng kanyang kaibigang nasa loob ng bahay. Usually, kapag pinagninilayan natin ito, napakadali para sa atin na is-associate ang ating sarili sa nanghihingi ng tinapay. Kaya nga, sa konteksto ng panalangin ay dinudugtong pa natin yung narinig natin, sinabi rin ng Panginoon sa Ebanghelyo na narinig natin. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open to you. Kaya lang kung ganyan po ang magiging paglalarawan natin, naisip po kaya natin kung ano naman ang magiging epekto nito sa magiging
paglalarawan natin sa Panginoon natin. Kasi kung i-associate natin ang ating sarili dun sa kaibigang na nanghihingi ng tinapay, sino ang maglalarawan sa Diyos kundi yung kaibigang hinihinga ng tinapay na nasa loob ng bahay? Kung ganito ang ating magiging paglalarawan, would this picture God as really good, sensitive to our needs, and truly generous? Tandaan po natin na yung kaibigan na hininga ng tinapay na nasa loob ng bahay, nagbigay dahil napilitan lang. And so he was moved, or he moved, not because of his friend's needs, dire need, but because of his friend's persistence. Baka nga, kung pagagalawin lang natin ang ating imahinasyon ng ibinigay ng kaibigan na hinihinga ng tinapay, yung tinapay sa kaibigan niya nanghihingi ng tinapay ay sinabi nito, "O ayan, sakmo sa paga mo. Tulog na ako, sinabi ko naman sa iyo, hindi na ako makapapangon eh. Ay, pumilit ka pa. Huli mo na yan. Sapagkat wala ka na rin kaibigan." Sabay slam, boom, ng pintuan. Ganun ba ang Diyos? Ganun ba ang Diyos na hindi kumikilos dahil tayo may matinding pangangailangan, kundi dahil siya'y ating napipilit lang, na hindi ito bukal sa kanyang kalooban, na kapag tapos ibigay sa atin ay baka tayo pa'y pagalitan? Ganun ba ang Diyos? You see, ang danger niyan. Imagine ourselves being represented in the parable of the gospel by the one who is persistent, positive, and then God being represented by the one who is quite inconsiderate, negative. Huwag naman ganon. Huwag naman nating itaas ang ating imahe sa ating gaganaping paglalarawan, kayong ibababa naman natin ang imahe ng Diyos sa ating gaganaping paglalarawan. Para lang yan yung mga taong kapag nagpapapicture kasama ng kanilang mga kaibigan, barkada, o kahit pa kapamilya, very particular sa itsura nila, hindi ng mga kasamahan nila. Kaya yung mga kasama niya sa picture, alam ng mga kasama niya na yung picture nila ay maganda. Alam nila eh, nakakita nila eh. Kasi ugali natin kapag nagpa-picture tayo, i-check muna natin eh. Ay, nakita nila maganda. Yung kuha nila sa phone mo. Eh, nagtataka sila kung bakit hindi mo pinapause at hindi mo rin ma-forward sa kanila upang sila ang makapag-pause. Eh, kasi nga, pangit ka, hindi maganda ang kuha mo, kaya dinidelete mo. Ayaw pang aminin. Tataka sila at ginugulat mo din naman sila kapag, ang itsura nila doon sa ipopost mong picture, blurred yung itsura nila, maitim yung kuha nila, pangit yung posing nila, hindi maganda yung makeup nila, humulas na before the picture taking yung makeup nila, lalong-lalo na isa na lang yung kilay nila, tapos ipopost mo pa. Dahil lang maganda ka, wala nang pakialam sa itsura nila. Ano ka? Napaka-makasarili mo, napaka-selfish mo. Huwag ganun, Mars. Kung particular ka sa pag-post mo ng picture, sa itsura mo, maging particular ka rin naman sa itsura nila. Gusto mo ba'y maitaanyag ka? Maitaas ka? Ang ganda-ganda mo. Yung kasama mo, tsaka. Huwag ganun, Mars. Sipin mo rin. Yung imahe nila. Eh kung ganun lang din pala, magpa-picture ka na lang ng solo. Hindi yung magsasama ka pa, picture tayo. Eh, itsura mo lang palang. Pahalagahan mo. Parang ganun. Ang ginagawa natin dito sa Ebanghelyo ngayon, kapag ang gagawin natin lamang dito sa talinghaga ay paglalarawan lamang sa Diyos at sa atin, magiging maganda ang imahe natin kasi tayo ay ilalarawan nung kaibigan na persistent. Samantala ang Diyos ay mailalarawan ng kaibigan na quite inconsiderate. Besides, ang gamit po ng talinghaga ay hindi lang paglalarawan, hindi lamang ito paglalapad ng mga tauhan sa talinghaga sa Diyos at sa ating tunay na karanasan. Ang function din po ng talinghaga ay para maipakita minsan ang malaking kaibahan ng tauhan sa talinghaga at ng ating totoong karanasan, lalong-lalo na ang ating totoong karanasan sa Diyos. Halimbawa, sa Ebanghelyo po ngayon, hindi po natin ito dapat tingnan bilang paglalarawan sapagkat malalagay sa alanganin ang imahe ng Diyos pag ganyan. Dapat natin itong tingnan bilang pagpapakita ng malaking kaibahan ng tauhan sa Ebanghelyo sa tunay nating karanasan, lalong-lalo na sa tunay nating karanasan sa Diyos. Na para bang sinasabi ng Ebanghelyo ay ganire, kung yung kaibigan na nagbigay ng tinapay na nasa loob ng bahay sa talinghaga ay nagbigay dahil napilitan lang, ang Diyos ay hindi ganyan sapagkat ang Diyos ay hindi napipilitan. At sino tayo para pilitin siya?
Diba? Gaano man tayo kabuti, gaano man tayo kabanal, anong karapatan natin na pilitin ang Diyos? Tao lang tayo. Pinapakita rin na ito ang matinding kaibahan na kung yung kaibigan ay nagbibigay ng hindi bukal sa kanyang kalooban, hindi ganun ang Diyos. Kapag nagbibigay ang Diyos bukal sa kanyang loob, out of His kagandahang loob. Natutuwa ang Diyos kapag binibigyan niya tayo, pinagpapala niya tayo. Kaligayahan ng Diyos na pagpalain tayo. Yung buhay nga natin hindi naman natin hiningi, binigay niya. At natutuwa siya sapagkat tayo nalikha niya kasama ng sandaigdigan dahil natutuwa siya kapag sineshare niya ang blessing niya. At tayo pang pinakanakikinabang. Pinapakita rin ito ang kaibahan sapagkat tayo ay hindi lamang kaibigan ng Diyos. Tayo ay pamilya ng Diyos. In fact, tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya, mas lalong hindi tayo kakayaning tiisin at pabayaan ng Diyos. O hindi ba sinasabi sa Ebanghelyo, kung kayong mga magulang, o partikular na kayong mga ama na makasalanan, may sumpong, may iba't bang mga prioridad. Kung minsan ang mga ama ay may pagka-selfish, ay kailangan nasa barkada o kailangan may pang-inuman ko. Kung kayong mga makasalanang ama, sabi sa Ebanghelyo, ay ganyan sa inyong mga anak, na nais nyo mabigyan sila ng magandang buhay, matugunan ng kanilang mga pangailangan sapagkat kayo dapat ang nagpo-provide sa kanila ng mga yan. How much more your Father in heaven? Yun yung pinapakita rito para tumingkad ang kaibahan nung kaibigang napipilitan at hindi bukal sa kanyang kalooban ng pagtulong sa nangangailangan sa Ebanghelyong napakinggan. Matindi ang kaibahan niyan sa Diyos. Yun ang sinasabi sa atin ng talinghaga ngayon. Hindi paglalarawan, kundi pagpapakita ng matinding kaibahan. In fact, yung preceding verses, ito ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Ano po ba ang Ebanghelyo kahapon? Hindi po ba yung panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon? Kung saan pinatawag sa atin ang Diyos bilang Ama natin. Na laging nandyan upang tugunan ang mga pangangailangan natin. Ama nating mabuti, Ama nating makapangyarihan, ay bibigay ang pangangailangan natin kung minsan kahit hindi pa natin hilingin. At ang basic na patunay niyan ay yung mga biyayang araw-araw natin tinatanggap kahit natin hindi hinihiling sa Kanya. Nagkukusa siya. Ito ay bukal sa kalooban niya at natutuwa siya dahil ito'y napapakinabangan natin talaga. Ganun siya bilang Ama. Yes! Kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan pa rin nating humingi, kumatok at humanap. Pero hindi upang pilitin siya. Kasi bago pa man tayo humiling, alam na niya ang makabubuti sa atin. Kung bakit kailangan pa rin nating magdasal ng magdasal, ay upang panatilihin ang ating relasyon sa Kanya. Experience ko talas na kapag ang tao ay lagi mong nakakausap, lumalalim ang relasyon mo sa tao ito. Ganun din dapat ang gawin nating pag-aalaga sa relasyon natin sa Diyos. Na sa frequent nating pagdarasal ay lumalim ang ating relasyon sa Kanya upang ang ating will ay ma-conform natin sa Kanyang holy will. That is why, sa ating Ebanghelyo, sa bandang hulihan, ano ang sinabi? And the Father in heaven will give the Holy Spirit to those who ask Him. Sapagkat ang Espiritu Santo will give us the wisdom and the understanding upang maunawaan natin na alam ng Diyos ang siyang pinakamakabubuti para sa atin. In that way, hindi na mangyayaring mas gumanda ang imahe natin sa imahe ng Panginoon natin sapagkat magiging maliwanag na sa atin na kung gusto natin na ma-solve ang problema natin, mas gusto ng Diyos natin. Kung mabuti tayo, ay mas mabuti sa atin ang Diyos natin. Kaya kung meron tayong gustong hilingin na gusto nating mapa sa atin, mas gusto ng Panginoon para sa atin kung yan ay talagang makabubuti para sa atin. So, yan po sana mga kapatid, ang biyaya na makintal sa puso at isip natin batay sa mensahe ng Ebanghelyo at talinghagang narinig natin upang sa simula pa lang na magdarasal tayo ay maklaim na natin na sinasagot talaga ng Diyos ang panalangin natin na hindi mauuwi sa wala ang paglapit natin sa Ama natin. Kung kayo ngang mga ama na nandyan dyan hindi nyo maaaring pahindian ang inyong anak na lumalapit sa inyo para sa isang partikular na pangangailangan, hindi lamang dahil sa alam niyang ito'y kaya niyong ibigay, kundi dahil alam niya na ito rin ay gusto niyong ibigay dahil siya ay inyong mahal. Diba? Hindi ka ba matouch sa anak mong lumalapit sa iyo dahil naniniwala siya yung hiniling niya ay kaya mong ibigay sa kanya? And more than that, naniniwala siya na ibibigay mo dahil siya ay mahal mo? Kung hindi mo man mapagbigyan ang anak mo sa saktong hinihiling niya, di ba't bumabawi at bumabawi ka sa ibang pagkakataon at sa ibang bagay o ibang paraan? Di ba? Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pa kaya? Ito sana mga kapatid, ang biyaya na ating makita sapagkat ito ang ipinangako malinaw ng Panginoon natin.
sa Ebanghelong narinig natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang sabo ko. Alam sapagkat mahal niya. diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang sabo ko. Alam kong diringin ng Diyos Sapagkat ang mahal. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringin ng Diyos ang sabo ko. Kung diringin ng Pikit natin ang ating mga mata. samo Panginoon, muli akong dumudulog sa iyo. Tulungan mo po ako in order for me to discern kung ano ang kalooban mo sa buhay ko. Partikular na sa mga matagal ko nang ipinagdarasal sa iyo, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita yung sagot mo sa paraan na iniisip at na-expect ko. I-guide mo ko, Panginoon, kung ano yung talagang kalooban mo. Pero tulungan mo rin po ako na matanggap ito sa paraang makita ko po sa kahit konti lang. Kahit sa mga konting palalandaan lang na ito ay para sa kabutihan ko at sa mga mahal ko. Tulungan mo akong maramdaman, Panginoon, ang persuasion. Hallelujah. Lalo na sa mga panahon na ako nag-iisip. Lalo na sa mga panahon na ako naghihina. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, paniwalaan mo yan. babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pinangakusan. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Nang higit pa sa inaasahan mo, ibigay mo lang sa Panginoon ang buhay mo, pagtiwalaan ko, huwag mong mapagod, at huwag kang ma-disappoint sa pagsisimba, sa pagdarasal, kahit na parang wala pang nangyayari sa paraang gusto mo, tandaan mo, mayroong mas maganda at mas mahalagang kalooban ng Diyos natin sa iyo. Mas may nakikita siya na hindi natin nakikita. Mas may nararamdaman siya na hindi natin nararamdaman. Siya mas nakakaalam. Paniwalaan mo yan kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapararami sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalay po. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalamitan. Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Ang loob ng bayang umaasa,
sumasapak na kamahal sa'yo. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama pong Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinungkod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lupos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, kumuha ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan, kahit sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal. Ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Janes na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulong sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami agya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaindaw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Experience ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Piling ng nagdaan, hindi mawakalangin, turuan ang puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan, tunggalan. Panginoon, iyakap mo ang kahinaan kong taglay, pinulot mong himutin ko
ng nagdaan, dinggin bawat dalangin, kuha ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, langin ang puso. Gayang tunay makakamta, kung Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkain, inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming tinanggap sa banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan niya, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ina ng ng pag-asa. pag-asa. Ikaw Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling musila sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati buhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilinawa namin sa iyo, o aming inang lihat, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos na may tuluyang matupad. Siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtulong sa aming parokya. Partikular, pasalamat po sa mga kapatid natin, kababayan sa ibang bayan, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya at isinasama ang ating simbahan na para sa inyong mga tinutulungan. Para po sa inyo ang laso na pulang ito para sa mga sakripisyo. Mabuhay po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti
inahandog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Pagdasal po natin ang mga tumutulong sa ating simbahan at gayon din ang mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang kasalanang ipinangangambang hingi namin ng kapatawaran, nang budhin naming takot na ikaw ay lapitan ay yung patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na iyon. Hipan ninyo ang trompeta. Ibigay ang hudyat sa Sion sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat na nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang. Tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan ang kahangahangang ginawa mo, puon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hintil nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli ay sila. Makatarong ang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon.
Kanyang itinatag yaong kaniyang trono upang doon humatol. Ang panamahala niya sa daigdig, pawang naaayon sa makakatarungan niyang pagpapasiya bilang isang hukom. Makatarong ang paghatol, ang igagawad ng poon, magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang kilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi niyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng ganon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa atin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapagpahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinagalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mayroong isang quote kontra chismis na gustong-gusto ko, ang naalala ko bigla dahil sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ito yung hindi lahat ng kwento ay totoo at hindi lahat ng totoo ay dapat mong ikwento. Unahin po natin yung hindi lahat ng kwento ay totoo at yan ay talamak sa chismis, maniwala kayo. At tulad sa Ebanghelyo, hindi totoo na si Kristo ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng demonyo. Alam naman nila na si Kristo'y nagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, nagpapagaling anuman ang karamdaman ng tao, na pawang mga paraan ng demonyo ng pang-aalipin sa tao. Alam naman nila na si Kristo'y nagpapalayas mismo ng mga demonyo. At si Kristo'y nagpapakabuting tao. So saan ang galing ang kwentong ito? Sa chismis ng tao. Isipin po ninyo, si Kristo na nagpapakabuti, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng tao, nagpapatawad ng kasalanan ng tao, kakampi ng diablo. Sobra naman sila, di ba? Pero gano'n naman ang chismis talaga.
Sobra. Yung walang mali, nilalagyan ng mali. Yung nakitang mali, dinadagdagan pa ng mas marami pang mali. May chismis ba na sakto sa katotohanan? Wala naman. Sapagkat yung nagchichismis, madalas, ay hindi naman neutral. Kaya nga nagchichismis yan, ay sapagkat may pangit na motibasyon yan. Maaaring hindi masaya sa kanyang buhay. Kung masaya sa buhay yan, bakit hindi diskatahan niya yung buhay na may buhay? Hindi yan masaya sa buhay, kaya naghahanap ng damay. Maaaring naiinggit yan, kaya chinichismis niya yung kanyang kinainggitan, sinisiraan, para ito'y maibaba niya at siya'y makapatas man lang. O kaya, itinataas niya ang kanyang sarili. Kasi alam po ninyo, ang chismis ay crowd thrower yan Suddenly, kapag ikaw yung pinagmumulan ng chismis, nagiging relevant ka. Tinatanong ka, kinikibo ka, hinahanap ka. Minsan, nililibre ka pa, kumuda ka lang, magkwento ka lang. Kaya naman ikaw na pinagmumulan ng katakot-takot na chismis na yan, todo mustra ka pa, yung boses mo, pinag-iiba-iba mo pa, ang mga mata mo, nanlalaki pa, at syempre, ang mga salita, mas ine-exaggerate mo pa upang maging juicy ang chismis sa mga chismoso at chismosa. Kaya, ang chismis ay hindi talaga totoo. Dahil marami ng dagdag bawas ito. Therefore, hindi dapat kinukwento. And this leads us for a second point. Hindi lahat ng kwento ay totoo. At kahit na totoo, hindi mo pa rin dapat ikwento. Kasi kahit na ito yung totoong alam mo, kapag yan ay naichismis, nagka-chismis-chismisan na, lumalayo na yan sa katotohanan. Dahil nga, either nadadagdagan o nababawasan. And, kahit na ba, yan ang alam mong katotohanan Alam ko talagang kirita siya. Alam ko talagang may utang siya. Alam ko talagang ganun siya. Alam mo ba ang buong katotohanan? Hindi nga ba't ang buong katotohanan, ang Diyos lamang ang may alam niyan? Kaya ang manismis tungkol sa isang tao, sa kakunting alam mong katotohanan, ay panghuhus ka ng maituturing. Kasalanan na yan. Viral ngayon yung dalawang players daw di umano na dapat ay kasama sa Gilas Pilipinas na nanalo sa ASEAN na hindi nasama. Bakit? Dahil mga mukhang pera. Totoo ba? Totoo? Oy, mali kayo. Walang sinabi si Al Francis Chua na yung dalawang players na yan ay mukhang pera. Ako may sabi nun, nakakita nyo na ang chisme? Kapag nagsasalin-salin na, kahit yung pare nagkakamali na, kahit yung pare nagdadagdag na. Kaya beware of chismis. Anyway, balik tayo dyan sa viral na yan, na dalawang players daw na hindi naman pinangalanan. Kaya ang mga netizens sa social media, ang mga chismoso, chismosa, ayan, kanya-kanyang hula na. Ang masakit, may mga negative comments pa. Isipin po ninyo, I just thought, ano bang maitutulong sa atin ito? Sige nga, nanalo na tayo. Bakit hindi natin na-enjoy yung kampyonato, yung nakuha natin ginto sa ASEAN? Bakit papahira natin ng kontrobersyang ganyan? Totoo man yan? Anong maidadagdag niyan? Sige nga, imbis na tumaas ng imahe ng mga PBA players, nabahiran pa kahit paano ng kontrobersya. Yes, I get your point na dapat hindi ito pamarisan. Yung dalawang players na yan, sino man yan. Kaya dapat ibunyag yan? Paano kung meron silang dahilan na hindi natin alam? Na of course ay hindi naman papareha sa dahilan ng mga players ng Gilas na kahit walang offer na malaking pera ay naglaro para sa bayan. Yes. Hindi papares yan sa dahilan ng ating mga bayaning players na kababayan. But at least, meron pa rin silang dahilan na hindi natin alam. So, wag natin silang pag-usapan ng gano'n na lang. At marami tayo mga masasakit na salitang bibitawan kasi kasalanan yan. Panghuhusga yan. Sabi nga po ni San Pablo sa Timoteo 5:13, yung mga nagchichismis, sila yung mga taong may mga binibitawan na salita na hindi nila dapat sabihin. Hindi natin dapat sabihin, lalo pat alam natin hindi makatutulong una sa atin at sa kapwa natin at nasahol sa pakikipagkapwa-tao natin. Una, ang chismis ay hindi makatutulong sa atin. Hindi nga ba sinabi mismo ng ating Panginoon sa Matthew 15:11,
ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung mga pumapasok sa kanyang bibig papunta sa kanyang katawan. Ang nagpaparumi sa tao ay yung mga nanggagaling sa kanyang bibig. Kasama dyan ang chismis. Yan ang nagpaparumi sa akin at sa iyo. Sa katauhan natin. Sa puso natin. At yan ay pananagutan natin. Bawat chismis na sinabi natin. Maliwanag yan mismo sa sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 12:26. Bawat salitang hindi makabuluhan na ating binitawan ay ating pananagutan. Ulitin ko, bawat. Ha? Bawat. Hindi generalize. Bawat. So bilangin mo yan. Parang may nabasa akong quote minsan, kung bibigyan ka ng piso, sa bawat pangit na salitang sinabi mo, sa bawat chismis na sinabi mo, baka ikaw ay milyonaryo, di ba? Ay, huwag kang matuwa dyan. Huwag kang matuwa dyan, hindi biro yan. Hindi magandang biro yan. Sapagkat kung bibigyan ka ng piso sa bawat pangit na salita, sa bawat chismis na sinabi mo against sa kapwa mo, pananagutan mo ito, pwedeng sa biro ay bigyan ka ng piso, ikaw ay magiging milyonaryo, pero hindi magandang biro yan. Sapagkat sa kabilang buhay, ikaw na ang pinakamahirap na tao sa bawat kasing chismis na bibitawan o binitawan natin. Sisingilin tayo ng Panginoon natin. Hindi ako may sabi niyan. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang nasa banal na kasulatan. Chismis. Hindi yan makabubuti, makasisira yan sa atin. Ikalawa, hindi ito makatutulong. In fact, nakasisira sa pakikipagkapwa-tao natin, sa mga relasyong iniingatan natin. Because chismis destroys trust. Na basic foundation ng anumang relasyon na meron tayo. Ano kung alam mong takot siya sa palaka, kay laki-laking tao? Ano kung alam mong nagkarelasyon siya ng ganito? Ano kung alam mong may utang siya? Ano kung alam mong may ganito siya, may ganito siya? Chismis mo na? Lalong-lalo na kung alam mong kasisira sa imahe niya, paano mo ba nalaman yan? Sige nga, nalaman mo yan sapagkat madalas kayong magkasama, close ka sa kanya. Minahal mo siya, minahal ka niya, pinagkatiwalaan ka niya. Tapos, chichismis mo siya. So yung pagchichismis sa kanya, sa totoong nalaman mo, dahil naging kayo, naging close kayo, may pinagsamahan kayo, sinisira mo yung tiwala niya sa iyo, na again ay pundasyon ng relasyon niya. Oh, sige, sabihin mo, wala na naman kami, Father. Hindi naman kami mag-boyfriend, mag-girlfriend na. Hiwalay na kaming mag-asawa. Nagkalimutan na kaming magkapatid. Nagkasuli na kami ng kandila. Magkumpare. Kaya yung mga chinichismis ko sa kanya, ay, nakaw, napakialam sa kanya. Ganun ba? Sa palagay mo, sino sumasama pag gano'n? Hindi ba't ikaw rin? Alam mo, masama na yung chichismis mo tungkol sa kanya na nalaman mo nung wala na kayo. Masama na yon. Sapagkat kahit paano yung pinagsamahan kayo. Pero mas masama yung chichismis mo tungkol sa kanya na nalaman mo habang kayo pa, habang magkaibigan pa kayo, habang nagmamahalan pa kayo, habang may namamagitan pa sa inyo, habang may pinagsasamahan pa kayo. Sapagkat sabi ko nga, kaya mo nalaman yung bagay na yun, sapagkat may pinagsamahan kayo at nagtiwala sa yung tao. Kaya kung ichichismis mo siya, lalo na tungkol sa mga nalaman mo tungkol sa kanya, nung kayo pa, ay mas matindi yung kasalanan mo, maniwala ka. Sapagkat sinisira yung pinagsamahan yung dalawa na dapat ay kahit nag-away na kayo, ay panatilihin mo pa rin kahit papaano sagrado. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Kawikaan 20:19, isang warning actually, huwag makisama sa mga taong makakatiandila. Silang mga nagbubunyag ng lihim sa pamagitan ng chismis na to. Huwag kang makikisama sa kanila sapagkat chances are darating ang pagkakataon ichichismis ka rin nila. Bottom line, iwasan ng chismis because gossips destroy us and others, our relationships. Kaya ngayon din ang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, babagsak ang kaharian kapag ang mga pangkat sa kaharian yan naglaban-laban. So, ganun din ang mga yan. Kapag tayo'y nagchichismis at nagchichismisan, pababagsakin natin
ang kaharian ng Diyos sa puso natin sapagkat dinudumihan natin, sinisira natin ang sarili natin, pinababagsak din natin ang kaharian ng Diyos among us sa pakikipagkapwa tao na. Di ba't ang Panginoon ang nagsabi na kung saan man may dalawa at kung nagkakatipon sa where there is this community, there is God. Where there is love, there is God. And gossips destroys that. Ganon katindi ang chismis. Kaya, patayin natin ito. Hindi yung mga chismoso-chismosa, ha? Kundi ang chismis. Huwag makisangkot sa chismisan. Hindi mo man masabi sa kaibigan mo, ay, huwag natin pag-usapan yan. Hindi mo man masabi, huwag siyang mag-chismis sa'yo. Huwag ka na lang kumipo. Huwag mo na lang siyang entertain. Kaya ano kung mahalata niya, hindi ka kumikipo. At least, signal na yun sa kanya na ayaw mo yung chinichismis niya. Pwede naman kayo mag-usap ng mga bagay na makabuluhan at mahalaga at hindi ang buhay ng iba. Ito sana ang hihingin nating biyaya sa ating manal na misa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ringkin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ang Diyos Sapagkat ang samo mahal niya. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang Alam samo. kong diringkin ang Diyos Bigyan natin ang ating mga samo ko. Panginoon, kami tulungan mong mabuhay hindi sa salita ng tao, kundi sa salita mo. Sa salita mo, nagsasabi sa akin na ako'y mahal mo, na hindi mo ko pababayaan, na kahit may mga problemang mangyayari, ito'y aking malalampasan, na mayroon kang magandang plano para sa akin na bibigyan mo ng katuparan. Panghawakan ko nawa ito, Panginoon, hindi ang sinasabi ng tao na madalas ay negatibo, ni hindi ang mismo sinasabi ko para sa sarili ko, sapagkat ang salita mo ang dapat na mas panghawakan ko. Lord, have mercy on me. Tulungan mo po ako. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwala. Babalik sa atin. Hallelujah. 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 Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos silang pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maring matagal at mahirap pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus.
na para ng sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Naway dalhin ang iyong anghel, ang aming panalangin sa iyong namana. Katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihapilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagligtas na way sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, kumuha ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkalikaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng pagod walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Piling ng natbaan, tingin bawat dalangin, turuan ng
pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan tunggal. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay, tinulot mong himutin ko, dilim ng nagdaan, dinggin bawat dalangin, uruan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ng puso. Ligayang tunay makakamtan kung Manalangin tayo. Ama naming mapagmahali pagkaloob mong sa pagsalo namin sa pagkain inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming tinanggap sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nanatiling masilap sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo yung tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo sa iyo at mapahamak, maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan sa isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inaliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kami ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kalulatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya mahal na Birhen ng Nazaret, sa kapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. Maraming salamat po ngayon din sa mga kapatid natin sa ibang bayan. Salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell our people how to live again. Tell our people how to sing again. Tell our people how to dance again. Tell our people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat sa inyo. Thank you.